12 kabanata. Samantala, dumaragsa ang libu-libong tao, at sa dami nila ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa lipadura ng mga Pariseo." Ang tinutukoy niya ay ang pagkukunwari ng mga Pariseo. Walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay pagsisigawan sa lansangan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan. Subalit maliban dito ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Ang katakutan ninyo ay yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't ipinagbibili ang 5 maya sa halagang 2 pera lamang? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin din ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsasalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit, ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harap ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyong ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat niyong sabihin. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, hayan, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't mamahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nagtitipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabahala tungkol sa pagkain kakailanganin ninyo para mabuhay, o tungkol sa damit na kakailanganin ng inyong katawan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaani? Wala silang bodega ni kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon.
Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng pagkabalisa? Kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang at unawain kung paano silang lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi? Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa kabila ng kanyang kayamanan, ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa kanila. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananalig sa Kanya. Kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag kayong mabalisa. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Kaya't pagsumikapan muna ninyo ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagpili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-impok kayo ng kayamanang hindi nawawala. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat dooy walang magnanakaw na pumapasok at bukbok na naninira. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga utosang naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga utosang aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, magbibihis siya. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Mapalad sila kung maratnan niyang handa sila, maging sa hating gabi o sa madaling araw man siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng ama ng tahanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, Sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang alipin na pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Mapalad ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping yon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon, at dahil dito'y pagmamalupitan niya ang mga kasamahan niyang aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit siyang parurusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Ang alipin namang nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito, ay parurusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon
magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay parurusahan ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y napapagapag hanggat hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkakabahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, Kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At ganun nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakaganoon nga. Mga mapagkunwari. Marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang dapat ninyong gawin? Kapag ikaw ay isinakdal, makipag-ayos ka sa nagsasakdal sa iyo habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo kanya. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo.